At si Michael, ikaw rin ang nagsabi sa pulis na may inalagaan na mga babae yung iyong boss. Yes po, Your Honor. At ikaw ang driver, nagdadala sa lahat ng mga dapat puntahan ng mga babae. Bodyguard po, Your Honor. Opo, ako po Yes. nagbabante sa mga babae po. At ang driver ay si Rainier. Your Honor, paiba-iba po kaming kasamang driver. Okay. Thank you. Rainier, sinong nasa babaeng nasa tabi mo? Translator po namin yan, Your Honor. Morales, Miss Morales, no? Siya yung isa sa mga katulong doon, Chairman Acop. Yes po. Miss Morales, Yes po. yun pong sinabi lahat ni Rainier at saka si Michael, katotohanan po yun. Wala po akong alam sa barrel, sir. So, ibig sabihin, kayo na ang nandun sa 1811, pero wala kayong nakikitang baril na dala-dala o nandun sa 1811 na pag-aari ng iyong boss. Yes, Your Honor. Wala po akong nakikita. Wala. Wala po. Now, that explains the reason why kailangan magkaroon ng dadalhin na baril para i-planting. So, wala. Wala po. Wala kang nakita. Ilang taon na po kayong nagsisilbi kay Mr. Lin? 6 months pa lang po. 6 months. Wala po kayong nakita na dala-dala niya? Wala po, sir. Okay. Mr. Chair. Congressman ako, may konting tanong lang ako doon. 6 months ka doon, so, pero yung anong trabaho mo doon? Naglilinis ka ng... Translator po. So, nagta-translate ka, tapos naglilinis ka. Opo. Yung mga kwarto ba doon, napapasok mo lahat yun? Opo. So, doon sa subject na kwarto, alam mo naman na meron doon, di ba, yung opisina, doon sa may CR. Opo, opo. Kasi doon nakuha yung barel di ba? Opo. Di ba, saka yung mga magazine. Opo. So, may mga nakikita ka bang mga magazine doon ng barel? Wala, sir. Wala po. Okay. I have also here, meron sa akin na certification ng firearms Philippine National Police Forensic Group na yung baril na nakuha doon sa raid 1811 ay parehas nung baril na pag-aari ni Mr. Michael Novesio. Parehas. So, ano ang sinasabi nito? Na yung baril na nakuha dun sa 1811 ay yung baril ni Mr. Novesio, ni Michael, na ibinigay kay kay Colonel Quijano or Major Quijano. Quijana. At yung grinding machine, ayun ang ginamit na pag-deface ng serial number dahil nakalagay dito na defaced yung serial number nung baril na nakuha dun sa Unit 1811. Vice Chair, can we be clarified, para at least i-clarify mo sa amin, ikaw galing ka diyan. So, there are two types on how to identify yung barel, no. Una, syempre yung serial. So, yung serial, kapag binura mo na yung serial, parang wala ka ng chance para makilala kung sino may-ari nito. Pero with this kind of certification coming from the forensic, dito yung cartridge niya, saka yung first shot is being recorded as one way of trying to find out sino ang may-ari ng barel. At least dito, napatunayan natin na certification galing sa PNP, no? Ito yung ina-explore ni Congressman Acop, na pinapatunayan sa forensic na yung baril na ginamit doon sa 1811 ay galing kay Michael, na binigay ni Michael kay Major Quijana. So you can proceed. Can you confirm what I've said? Kasi hindi naman ako pulis, tama ba yan? Yes. Kasi may kanya-kanyang characteristic yung yung bore ng firearm which I think hindi alam nitong mga pulis na ito. Iha,
alam mo rin na ang trabaho ng boss ninyo ay dun sa pagkukuha ng mga babae sa kanilang mga customer. Yes po. At totoo rin po ba na ah, may mga araw na naka-display lang sa lamesa yung pera nung boss mo? Ah, pag po araw po ng swelduhan po. Doon lang. Opo. Pero hindi mo nakita kung ano ang laman ng mga yung 3 vault na pag-aari ng iyong amo. Minsan po kasi naiwan po nilang bukas yung vault sa isa pong opisina. Pera po yung nakikita ko. Pera yung nakikita mo, Opo. pero wala kang baril na nakikita. Wala, sir. Wala po. Mr. Chair, Yes. may I ask General Mariano? General Mariana, you can reply. Yes, Mr. Chair. Good morning po. At what point in time did you come to know, kailan mo nalaman tong operation na ito? Nung tumawag po si Mr. Chair, nung tumawag po si Chief DSOU sa aking aid na mag-i-implement po sila ng SW sa baril po. So, ano na ang ginawa mo pagkatapos nun? Pagkatapos po niyang tumawag sa aking EDICAM at security officers, pinatawag ko po itong aking EDICAM dahil bakit sa kanya po nagsasabi. Kaya nung tumawag po, I reminded him dahil katatapos lang po ng command conference namin sa Camp Crame during that day, Mr. Chair. At sinabihan ko po si Chief DSOU, base sa guidance si Chief PNP, na gumamit ng body-worn camera at mag-briefing at gawin lang po yung tama dun sa implementation ng search warrant, Mr. Chair. Nung natapos ng operation, what were your actions? After po ng operation, nung nag-report po sa akin si Chief DSOU ng 9:42 ng umaga po. Immediately, tinatanong ko po siya tungkol sa report, sa sketch report. At actually, bago po ako magising ng alas 8 ng umaga, meron na rin po siyang text sa akin ng alas 6:32 ng umaga. Sinasabi rin po na nagpaalam siya na katatapos lang po ng kanilang operation sa implementation ng search warrant. At mga 7:47 ay nagpadala rin po siya ng draft na sketch report na nakalagay na po doon yung pangalan, lahat ng mga nakuha po nila base po doon sa kanilang inventaryo. At dumating po ako sa aking opisina ng 9:42 a.m. Andun na po siya at nag-request po siya sa akin ng mga additional investigator. Dahil po marami po atang nahuli po doon ng mga Chinese at kailangan po niya ng additional investigator. Kaya tinawagan ko rin po ang aking OIC ng D7 para po magpadala po ng additional na investigator, kasama na rin po yung WSPD, at nag-request din po siya ng interpreter during that time po. Kaya po lahat po yun ay tinawag ko sa aking OIC ng DMF ng D7 at tinintay po namin yung mga investigador, Mr. Chair. Thank you. Kau ba ay nasabihan din na may 4 na babae o sobra sa 4 na kinuha niya, inaresto ng iyong mga tauhan dahil sa trafficking of women? Mr. Chair, kasama po yun sa kanyang draft na report na nakaroon po siyang 7 rescued or victim na Chinese national. Kaya nga, alam mo yun. Doon po sa pagka-submit po ng kanyang draft report, Mr. Chair. Yes. Ano ang action ninyo nung nalaman po ninyo yun?
Yun po ay kaya nga po sabi nila na hindi po nila Ano po ang action ninyo nung nai-report sa iyo yon? After po dyan, Mr. Chair, nagsumulat po kami sa BID, sa IACAT, sa DSWD para po sa custody ng mga rescued victim po. Sino po ang sumulat? Sila po yung nagdadraft, Mr. Chair, ang DSOU, at ipapanik po nila sa akin para po sa coordination sa other agency. Yun po yung ginagawa namin. For the verification of the true, yung identity, wala pong mga pinakitang passport o kung ano po yung kaya po nag-request sila ng interpreter para po makuha po yung mga personal circumstances ng ating pong mga rescued and Yeah. team. Pwede po bang malaman kung alam po ninyo yung protocol kung meron kayong naaresto na mga biktima ng trafficking of women? Alam niyo po ba yung protocol? Mr. Chair, ito po yung unang Alam niyo po ba? Opo, Nakikinig Mr. Chair. na kasi ang dami pang magtatanong na. Opo, Mr. Chair. Ano po ba ang unang dapat ninyong gawin? Pursuant to the 2022 IRR of the Anti-Trafficking in Person Act. Bigla kang natahimik kasi hindi mo alam. Kung babasahin mo, hindi tama yung pinaggagawa ninyo. Diba? Mr. Chair, Pursuant to the IRR of Republic Act 9208, Anti-Trafficking in Persons Act. Hindi mo alam? hindi ko po kabisado, Mr. Chair. Yes. Opo, sir. Mr. Chair. Yun nga yung sinasabi ko eh. Opo. Sagot ka ng sagot, alam mo, pero hindi mo alam. Kaya tuloy, parang nagsisinungaling ka. Di ba? Kung nakita mo yung pagtatanong ko sa iyo, ano yung pinaggagawa mo? Tinatanong ko kasi alam ko yung dapat gagawin eh. Pag ganito ang krimen. Chairman ako, At ikaw, if I may. sandali lang. Sige. Kasi nawawala yung Momentum. Sige, go ahead. Chairman ako, sige, go ahead. Hindi ba? Kaya nga na-detain sila ng 14 days. Dahil sa yung hindi kaalaman ng batas. And ignorance of the law does not excuse anyone. Hindi mo alam yung batas eh. Kaya dapat, bilang commander, nag-research ka. Meron na ang sulat sa iyo ng mga abogado ng mga babae, ayaw mo pa rin maniwala doon sa sulat. And I have a copy of that letter. Mr. Chair, can I answer po? Teka, hindi pa ako nagtatanong. Hindi ba, inilipat. In-order mo pa nga na ilipat sila. After 4 days, doon sa DSOU, inilipat mo sila sa Tambo. Tama? Tama po, Mr. Chair. Yes. Ikaw ang nag-order? Dahil po nung Sagutin mo yung tanong ko. Opo, Mr. Chair, ay ako po nagpadala doon sa kanila. Nag-i-explain ka kaagad eh. Ikaw ang nag-order. And therefore, tama yung reklamo sa iyo eh. Na isama ka doon sa arbitrary detention case na ifa-file nila. Kasi ikaw ang nag-utos eh. Na in spite of the fact na sumulat sa iyo ng yung lawyer na nila na dapat i-release mo na dahil wala kayong legal basis na i-detain sila. Lahat ng sinagot sa iyo ng mga ahensya ng gobyerno ay wala naman nagsasabi kasi ang importante doon ay merong complaint na manggagaling doon sa naging biktima na ipinipilit ninyo na pirmahan ng mga babae. Yun naman ang nangyari. Mr. Chair, Yes, yun na muna para magkaroon na actually, yung... Chairman. Wait. Mr. Chair. Binara ako ni Congressman Acop eh.
The only reason why I wanted to interject is in relation to the letters that was written by General Mariano. If you're going to analyze these letters that was sent doon sa BI, sa DSWD, sa Philippine AYACAT, saka dito sa Chinese Embassy, it took you how many days eh? And that's the reason why medyo ito gray area sa akin to, no? And I would like to give it to sana kay Congressman Acop kanina, pero medyo mainit na ang ulo nitong mama. So I decided to stop and give credence to the feeling that beginning to boil, no? But General Mariano, yun din yung katanungan ko eh. Kasi tapos ka na ba, Congressman Acop? Medyo tapos na siya na. I was really been a bit confused, ano? I was trying to review yung ating mga naging hearing nung nakaraang dalawang hearings. And kasi dalawang version ang pumasok sa isipan ko during that time that Colonel Guevara reported sa iyo. And allegedly, sinabi niya that nireport na niya yung 27 million. So he reported that 27 million in accordance with Colonel Guevara. Nireport niya yon ng almost 7 p.m. to 8 p.m. at 7 a.m. to 8 a.m. And then sinabi mo doon, General Mariano, that you reported to General Nartates ng mga I think you were able to find it out from 10 a.m. to 11 a.m. yung 27 million. From there, nag-report ka kay General Nartates. So, can I kindly ask General Nartates? Kasi doon sa statement ni General Mariano, from 10 a.m. to 11 a.m. of September 16, after the operation, ni-report niya yung 27 million. Can you kindly confirm that na-report yung 27 million? General Nartates, please. Yes, Your Honor. I do not confirm that the message containing the 27 million on that day, September 16, Saturday, 9 a.m. or 10 a.m. Hindi included yun, sir. No, wait. General Mariano, sinabi mo yun. Kasi I have the video eh. Nire-review ko siya kagabi. Nakita ko, sinabi mo that you have texted General Nartates nung 10 to 11 about the 27 million. Is that true? Mr. Chair, I just forwarded the sketch report to my regional director at around 10:36 a.m. But wala po dun yung pera na 27 dahil hindi naman po kami nagkausap ni Chief DSOU ng alas 7 o anong oras mula nang dumating ako sa opisina, Mr. Chair. Pero sinabi mo sa last hearing that 10:30. Yes, at 10:36 a.m. po yung nag-forward po ako ng sketch report kay RD. And 11 a.m., 3 minutes and 50 seconds, you were able to talk with General Nartates. Yes or no? Tama po yun, Mr. Correct. Chair. Opo. So kung nagkausap kayo ng 11 a.m. at nalaman mo na ng 10:36 yung 27 million, ba't hindi mo pa sinabi kay General Nartates? Mr. Chair, sinabi ko po sa kanya na meron pong diniklara yung ating Chief DSOU na pera. Sinabi mo yung 27 million. Wala pong Ba't hindi mo sinabi? wala pang figure pa po yun, pera pa lang po, Mr. Chair. Hindi ko pa po alam yung figura. Hindi ko pa po alam ang figure nung. Kaya nga nung pagkasabi po sa akin ni Chief DSOU na meron silang nakuha bang pera at tinanong ko sa kanya nung araw na yon kung yung ba'y naka-inventaryo, sinabi niya sa akin na hindi. Immediately nagalit ako sa kanya. Sinabi ko sa kanya, bakit nyo kinuha yan nang wala namang inventaryo? Pera ng mga Chinese yan. Okay. General Mariano, you speak to the chairman. Mr. Chairman, not to the,